Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective, your energy at this time. Energy ng collective ngayon. May mangyayari yun kasi may mag-reach out to. Or reconciliation. May mag-reach out kasi may maglakas loob na mag-reach out. Para bang hindi nakaramdam ng takot, may pagka-immature, gano'n. Parang immature na parang malaro, yan, malaro. Mag-reach out siya na parang malaro siya ba, no? Malaro. At courageous siya. Ibig sabihin, hindi siya magpadala sa, takot. Kahit may nanakot sa kanya na mga, kung ano mang deceit na na-unite sa kanya, spell, no? Instead ay parang siguro sa isip niya ay kailangan niya ma-overcome yung challenges. Parang isipin niya challenges yan, no? Yung mga fear na yan na kailangan niya ma-overcome, na kailangan niya maging courageous. Hindi siya dapat magpapigil, hindi siya dapat magpahadlang sa fear or anything na pumipigil sa kanya. Confident, Nine of Pentacles, confident energy, and independent. So, you're confident and kahit mabagal yung magawa mo to o natagalan, no? Magawa mo to makapag-reach out sa yung person para magkaroon ng union sa inyo, reconciliation. At least magagawa mo na yan. Ngayon ay confident ka na and courageous na gawin yan. Parang loyal kasi sa person mo na yan eh. Or naging matyaga ka. Parang you wait a long time, matagal ang pag-antay mo bago mo ito magawa eh. Makaka-recover ka na din sa sadness. Sa yung hindi ka naging kontento sa buhay mo. Kasi, bakit? Kasi once na nag-reach out ka sa person mo, yun ang mangyayari. Reconciliation. Queen of Wands. Once na nag-take ka ng action sa person mo, you will feel at home sa isa't isa. Maramdaman nyo agad yung soul connection sa inyong dalawa. And yung makagaanan nyo ng loob ang isa't isa. Maging magaan ang loob ninyo sa isa't isa. Maging malapit ang loob ninyo sa isa't isa. Hindi na din kayo magpapigil sa mga gustong pumigil sa inyo. Sila lang tong masaktan. Sila lang tong masawi. Sila lang tong ma-hurt. So, pwedeng mamatay. Nakita niyo to? Para bang sa kanila lang matutusok yung kanilang arrows. Pwedeng yung curses nila, no? Kumari, kini-curse kayo na matakot kayo na kontakin ng isa't isa. Matakot kayo na maduwag kayo na mag-take na action sa isa't isa, na makipag-communicate o lalayo kayo sa isa't isa
Tatalikod na lang kayo, tanggapin nyo na lang na hindi kayo ma-unite. Hindi kayo papayag eh. Superior kayo, hindi kayo papayag. Talagang lalaban kayo. Paglaban nyo yung gusto ninyo na ma-unite kayo, na you will be together, magkaroon ng reconciliation sa inyo. So, magiging ganyan ka, kung di man ganyan si person, magiging ganyan ka. Hindi ka magpapigil. Or, kung may gustong pumigil sa'yo, alam mo ano ka, hindi ka talaga magpatalo eh. Hindi ka magpapigil, hindi ka magpakontrol eh. Baka sabihin mo, utakan niyo pa ako ha. Kayo ang bubo. Sabi mo. Tama yun. So, Ace of Swords. Baka sabihin mo, tanggalan niyo pa ako ng free will ha. Gusto niyo akong kontrolin ha. Patay kayo. Ace of Swords. Mag-umpisa na clear, sharp, and logical ka mag-isip. Na ikaw na ang may hawak ng buhay mo. Ikaw na ang masusunod sa buhay mo. Ikaw na ang magdi-decide sa sarili mo. May direksyon ka na. Kasi hindi clouded ang judgment mo yan. That's why kung ano mga gagawin mo, magiging victorious yan. Magtatagumpay yan. Wala nang makapang-control sa isipan mo. Wala nang makapang-challenge sa'yo. Wala nang makapangharang o makapagpa-hold back sa'yo. Yung mga sinesent nila na para hadlangan ka, pigilan ka, takutin ka, para mahinto ka, matigilan ka, para mapigilan ka nila, para magpapigil ka sa kanila, para umiwas ka na lang, para tumalikod ka na lang sa kung ano yung gusto mo, talikuran mo na lang at umiwas. Alam niyo kasi ang daming manipulation dito sa mundong to, kahit yung sayo na, like your destiny, gagamitan nila ng witchcraft para ikaw pa umiwas sa kung ano yung nakadestin sa'yo. Ikaw na lang tatalikod. Yung bagot-bot ang gusto nilang ibigay sa'yo. Yung worst. Sa kanila daw yung para sa'yo. Natingin na lang best. Kahit hindi naman para sa kanila. Dahil sila doon nagsanla ng kaluluwa nila kay Satanas. Nagbinta ng kaluluwa nila kay Satanas. Kaya nagkaroon sila ng ganyang kapangyarihan. At sila sa kabilang buhay, magsasuffer na sa impyerno. Kaya gusto na lang the best dito sa mundo. At yung nakita na lang the best na para sa iba, gusto na lang kinin. Sa pilitan. Through witchcraft. Through demonic. Very injustice na. Actually, hindi mo naman kasalanan yon kung nagbinta sila ng kaluluwa nila. Alam naman nila yan. O nagsanla man sila ng kaluluwa nila, hindi mo na kasalanan yon. May free will silang binigayan ng Diyos. Yun ang ginawa nila para makuha nila ang gusto nila at para makuha nila kung ano para sa iba. Yung sa iba na dinisted hanggang sa iba, gusto pa nila agawin through witchcraft, through demonic doings. Na-mystify ng witchcraft nila para makuha yung sa pinipiste nila ng witchcraft nila. Ganon. Para agawin nila yung like destiny, like opportunities, blessings. Yan. O dahil nainggit lang. Puro selfish purposes talaga yan eh.
yung nagmo-motivate sa kanila na gumawa ng ganyan. Because of their selfishness. Because of their greediness. Hindi na yan makapangharang. Hindi na yan makapang pigil sa'yo. Hindi na yan makapang hadlang. Like sa mga plano mo sa buhay mo, goals mo sa buhay mo, ba't sila ba? Napakialaman mo, inarangan mong goals nila sa buhay nila, ang pangarap nila sa buhay, ang mangarap sila, baka nga tinutulungan mo pa. Baka nga nakatulong ka pa sa kanila eh. Baka minotivate mo pang ang mangarap sila sa buhay eh. Or kahit kunting tulong. Magiging goal-driven ka na. Magiging very strong ang iyong personality. Charismatic, active, energetic, positive, brave. And with this energy, makita mo yung ma-experience mo yung paglago ng income mo, yung maging masagana ba yung pasok ng pera sa'yo, or maging komportable ang buhay mo kung hindi ka pa komportable yung buhay mo. Basta maging komportable ka na, o maging komportable na kayo ng person mo sa isa't isa. Kasi kung hindi man kayo naging komportable ng person mo, may deceit yun. May gumawa ng manipulation sa isip ninyo, emotion ninyo para hindi kayo maging komportable. Alam niyo na kung ano yung mga deceit. Witchcraft yan. Yan ang sandala ng mga evil, witchcraft. Para mangasik ng lagim, maminsala, manguha na hindi sa kanila. And maging consistent ka na, hardworking, reliable, and sino itong meron kayong soul connection eh? Pwedeng twin flame or sama na may soul connection eh. Four of Pentacles yung kanyang energy. Four of Pentacles. Parang greedy or stable lang talaga financially, or may mga assets siya na kung kaya stable siya financially, or else ay may kinikip yan, pwedeng ikaw or money or anything, or kung ano man yung kinikip niya na gusto niya mo pa sa kanya. Kung hindi pa niya na-keep, pwede din gano'n, na gusto niya ma-keep, pwede din gano'n. Hindi to active na mag-take na action eh. Hindi pa to nakapag-take na action or not willing to start to take action. Bakit? May deceit. Malamang yan. Dahil may deceit, napatingga to. Yung deceit. Para nakakairita, no? Na ganyan may mga deceit, no? Alam nyo, sa kabilang buhay, sinong kawawa? Yung mga yan. Gumagawa ng kadimunyuhan, mga nagbinta at nagsanla ng kaluluwa nila kay Satanas para magkaroon ng powers daw, which is yung tinutukoy na itim na kapangyarihan. Kasi kung saan si Satanas ilagay, doon din yan sila ilalagay. Diba, alam niyo naman sa Bible yan. Kasi yan ay mga sumulunod na yan ni Satanas, alagad ng dilim. And wala silang sisihin yan. May free will sila. Yun ang pinili nila. Ang maging alagad ng dilim. Ay alagad ni Satanas. Para makuha nila ang gusto nila. At para makuha nila yung kahit na para naman talaga sa iba na nilaan ng Diyos. Para sa iba yun. Gusto nila ang kinin. Dahil may kapangyarihan doon silang itim. Ay, nako. Dahil may powers doon sila, pero itim naman. Buti sana kung powers galing sa God. Nakaka-proud.
Malamang kinakahiya nila yan. Pero napapakanibangan nila. Kaya sila nagbinta ng kaluluwa nila kasi napapakinabangan nila eh. Makuha nila yung gusto nila daw through that. No? Mga ginagawa nila. Pinatingga si person mo. Para hindi makapag-take na action. Para hindi makapag-umpisa na makapag-take na action. Sino ba yung gusto niya makuha ng person mo? Ano ba yan? Ikaw ba yung gusto niya makuha? Tingnan nga natin. Hindi. Meron siyang kinikip na gusto niya makuha. Parang ayaw niya bitawan to eh. Ano ba yan? Tao ba yung gusto niya makuha na ayaw bitawan? Tao yan. Yung ayaw niyang bitawan. Kung kaya natingga yun doon. Ayaw mag-take ng action sa'yo, hayaan mo na lang. Kasi yun ang gusto niya eh. Namanipula yung utak niya doon. Pero yun daw may soul connection sa inyong dalawa. Sino naman tong person na to? Hayaan mo na lang at yun ang gusto niya. Bakit naman yung pilitin mo na sa'yo? Kahit may soul connection kayo, di ba? Sino naman yung tao na yan na magkaroon ng union sa inyong dalawa? Oh, nagja-juggling din ito. Hari may option. Or, more clarification with the Two of Pentacles. King of Swords. More clarification sa Two of Pentacles here. Kaya siya nagja-juggling or parang hindi makapag-decide kasi hindi naman siya guarded, hindi naman siya na-intimidate. Pero dahil sa inaatake yung isip niya, 'di ba? Merong deceit, no? Tinatakot siya na mag-take ng action sa iyo. Kung siya ito, makapag-take ng action to sa iyo. Hindi to mag-juggling, hindi to mahirapan mag-decide, hindi to matingga kaka-decide. Kaso may nananakot eh. Oh. May ginagawang demonic dito sa taong to. Tinatakot yung isip niya. Kita niyan, inaatake, spiritual attack ang atake dito sa isip niya. Para makaramdam, alam niyo may mga spiritual attack, makaramdam ng fear or parang tension, nervyos, parang bang may kumukulo sa tiyan. Experience ko yan eh. Kasi ayaw ko tantanan ng mga gumagawa ng deceit sa akin. Ng mga, witchcraft. Kaya, sinishare ko din para alam niyo din kung ano yung mga signs. Makaramdam ka ng fear. O dun sa mga tao na nang-ataka ng spiritual attack. Nagka-curse sa'yo kasi yun ang sinesent nila. Matakot ka sa kanila. Maduwag ka. Diba? Deceit kasi, pandaraya yun eh. Manipulation. Siyempre, may mga, may itim na kapangyarihan sila, diba? Pero kapalit ay kaluluwa nila. Paalala lang. So, ano naman, dito sa mundo, advantage nila yon sa iba kasi may itim silang kapangyarihan. Yun nga lang, ang kapalit nun, kaluluwa nila. No? Pero sa kabilang buhay, disadvantage yun sa kanila. Bakit? May impyerno na yung kaluluwa nila. Yun ay singilan. May impyerno na yung kaluluwa nila, eternal. O, diba? Sinong lugi? Dito sa mundo, saglit lang buhay dito, ilang years. Doon sa kabilang buhay, eternal. Puro pa pagdurusa doon.
Ang gusto ng mga yan, kunwari nakadistance sa'yo, no? O nilaan sa'yo ng God mismo. Gagawin nila, gagawa sila ng witchcraft kaya gusto nila angkinin. Ang gusto nila, ibigay mo sa kanila kung ano yung para sa'yo o kung ano yung sa'yo. Nasa pilitan. Magparaya ka na lang. Or worse, gusto ko pa nilang patayin. To make sure na mapasa kanila yung paano yun sa'yo. Diba? Kita niyo kung gaano ka-evil. I'm just exposing the truth here. The truth is the truth. And it will set a lot of people free from all the lies, from all the deceptions, from all the manipulations of the enemy and evil side. Alam niyo evil side? Sa side ni Satanas, yung mga alagad ni Satanas, alagad ng dilim, yun ang evil side. Kahit yung ganito, curse to yun. Yung inatake yung isip mo, pag nakarinig ka ng parang may mga boses, that is a curse. Na-experience ko yan, nakarinig ako ng mga parang mga boses, marinig mo yung mga boses ng mga nagka-curse sa'yo, yung gumagawa ng witchcraft sa'yo. Kasi yun na yung oppression. Spiritual attacks yun. Sama na yung parang makaramdam ka ng kaba, tension, fear, because of their spiritual attacks. Yun ang isa sa ginran sa kanilang kapangyarihan ng devil in exchange of their souls. Kapalit ng kaluluwa nila. Well, actually, para maging cold to. Para, isa pa yan sa deceit dito eh. Ginawa nilang cold to. Para hindi maging porsigido. Hindi maging fiery and driven to na mag-take na action sa'yo. Para hindi siya makapag-decide na, kontakin ko tong person ko. May pagpigil sa kanya. Para pigilan yung sarili niya kasi pwede niyang magagalit, makaramdam o yung isip niya magalit sa'yo. Pero hindi siya yun. Kagagawa niya ng gumawa ng deceit niya ng atake sa isip niya, minamanipula yung isip niya. Ako na-experience ko yun eh. Yung iba siguro lang kasalanan sa akin, pinagbintangan ko lang din dahil sa mga atake na sa isip ko. Experience ko yan guys. Alam niyo naman natatake siguro minsan. Namin ko lang din yung totoo. Ay, nako guys. Baka sabihin niyo, wala sa ayos to ah. Well, let's see kung ano yung energy pa nitong person na to na magkaroon ng union sa inyo. Ay, in fairness, may mga na-release yung baggage, mga karga, or pwedeng resentment. Any karga, pwedeng karga ng black magic, pwedeng mga spells nga yan ng black magic na same lang din yan, o mga ritual na ginawa sa kanya. Any karga, pwede din puot, galit, sama ng loob, pwede din ganun. At least na-release niya, hindi na mabibigatan yan, hindi na siya mahihirapan. Malaking kaluwagan yan sa kanya na na-release yung karga, baggage, no, in English. So let's see, magkaiba bang person ito? Itong magkaroon ng union sa inyo dito sa person na to na si Four of Pentacles. Magkaiba ba yan sila? Ay, same person, same lang sila, isa lang yung pala yan. O kaya pala parang natingga. Natingga siya guys, no?
Natake yung isip nyo. Mga spiritual attacks. Yun na yung kung saan siya natingga. Yun ang na-atake sa kanya. Kung sino yung gusto niya mag-keep, hindi niya ma-let go, yun na yung gumagawa ng witchcraft sa kanya. Para magkaganyan siya. So, magkaroon daw ng union sa inyo. Do you still want na magkaroon ng union sa inyo? Kasi kahit na ginagawa siya ng witchcraft, gusto niyo pa rin makip yung witch. No? So, nasa iyo yun. Witch pa ang iyong karibal. Alagad ng dilim. Kung ako niyan, hayaan ko na lang. Mangarap na lang ako ng Amerikano. Ay, Amerikano na naman. Ang pogi kayo ng mga Amerikano, guys. Baka Amerikano nga yan eh. Person mo eh. Di ba? Depende ko ng person. Amerikano. Madami pa Amerikano. Madami Amerikano. May European pa. Anong gusto mo? Dutch? Polish, Briton, ano pa, taga Norwegian, o diba? Gabi kayo naghanap ng Pinay na pangasawa ng mga ganyan. So, sa akin yung kanina guys eh. Nakiusap ako na kung magkaroon ako ng pangalawang asawa, if ever lang. Wala lang, pinanalangin ko lang na na Amerikano. Amerikano sana. Nakatla na eh. Wala lang. If ever. Gusto ko Amerikano. So, gusto ko lang. Because I wanted matangkad, puti, blue eyes, blondie. Natural yung mga blondie. Ay naku guys. Chariot. So hindi talaga siya makapag-take ng action, no. Hindi niya maalisan na itong third party na siyempre gumagawa ng witchcraft sa kanya. Ay naman, continuous yung atake sa isip niya. Kasi kung itigil yan, ay mas-masan yan. Baka pati sarili niya mahiya siya. May mas-masan yan, person na yan. Pag tigil ng third party yung witchcraft. Alam ng third party na hindi siya mahal ng person na yan. Na-control niya lang yan. Para bang katulad sa pelikula na wala talaga sarili yung ginayuma, guys. Wala. Naging sunod-sunuran na parang robot na lang ng gayuma sa kanya. Wala sarili. Wala. Kasi kahit ano lang gawin, sinasaktan pa ano-ano, hindi niya iniiwan yung nanggagayuma sa kanya eh. Sinasaktan siya hanggang sa uli, pinatay siya ng nanggayuma sa kanya. Wala siya sarili, na control yung utak niya eh. Iisip niya eh, nung nanggagayuma sa kanya eh. So, what will happen? Kakaroon tayo ng union. Baka itong person mo mag-reach out sa'yo. Person mo ba? Yung person mo ba na yan ang mag-reach out sa'yo? Siya nga, mag-release niya sa'yo. Yes. Magre-raise siya. Magawa niya mag-raise sa'yo. Na para bang may pagka-immature. Di ba? Yung vibe, doon o. And dito, na fearless siya na mag-raise sa'yo. Kaya, there's union na magaganap. Pero continuous yan. Atake ng third party yung isip niyan. Gayumahin ng third party yan.
Wala, sarili na naman. Baka ikaw mapatake pa ng third party sa bininta niya ng kaluluwa niya. Tama ba? Nagbenta ba ng kaluluwa yung third party dyan? Let's see. Hindi naman siya nagbenta ng kaluluwa. Nasanla ba siya ng kaluluwa yung third party? Yun, sanla ng kaluluwa. Pasanla. Same pa rin yun. Alam niyo sanla? Sa binta. Magkaiba yun. Kasi sinabi niya, isanla niya, di ba? Yung iba na direct binta na. Pero same lang yun eh. Tama ba? Same lang din yun. Na makuha ng devil yung kaluluwa. Pasanla man o pabinta. Kasi ganun pa rin, i-grant pa rin ng ano, devil yung ano na eh. Yung kahilingan nila eh. Pasanla man o pabinta. Hindi pa na pwede mabawi yun. Kung bininta mo, isinanla mo yung kaluluwa mo, hindi mo na pwede bawiin yan. Kasi ang tao nang binigyan ng God ng free will eh. Hindi mo na mabawi. May choice nila yan eh. Bawal tayo mangialam sa buhay ng iba, sa desisyon ng iba. Buhay nila yan. So that they can get what they want. No? Kasi alam nila kasi, sa mundong ito, naghahari dito, kadiliman, devil, hindi pa kasi nalinis to eh. Diba? Aware naman tayo niyan. Kala pa dito mga devil, sila yung nagkukontrol dito sa mundo, karamihan dito. Kaya ang nakita nyo, obserbahan nyo, yung mga nagbibinta ng kaluluwa, diba? As in, napakayayaman nila. Napaka sikat. Napaka successful. Akala nyo Diyos nagpasikat sa kanila, napasuccessful. Sa karamihan sa mga nasa tugatog ng tagumpay. Hindi. Sila mismo umaamin yan. Na, Miss Yochobo, search nyo dyan. Bilyonaryo pa nga eh. Mga karamihan ng bilyonaryo. Makain pa nga sila ng bata eh. Uminom ng dugo ng bata eh. Maliban sa pagbinta nila ng kaluluwa nila. Madaming ganyan sa ibang bansa. Iwan ko lang dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, uso yung sanla. Sanla, same lang din. Kasi yun ang kinagisnan. Doon sa ibang bansa, binta. Binta ng kaluluwa ang ginagawa mo. Hindi naman siguro marami dito sa atin. Kasi parang mga religious naman yung Pinoy, karamihan sa Pinoy. Takot naman siguro yung mga ibang Pinoy na magbinta o magsanla ng kanilang kaluluwa. Alam nila yung pagbininta nila yung kaluluwa nila o sinanla nila yung kaluluwa nila sa devil. Wala nang bawian yun. Kaya matakot talaga yung maraming Pinoy. Kasi, alam nyo, kasi simula pagkabata eh, tinuruan na maging religious, di ba? Na maka-Diyos. Pero ito, nagsanla ito ng kaluluwa niya. Kaya nagkaroon ng ganyang kapangyarihan niya, no? Na-atake niya yung isip ko. Kaya napapaganan niya, no? Kaya gumagana yung mga sumpa. Alam mo yung sumpa na tinatawag ko? Hindi yung sumpa na, sino yung bakit niya? Bunga nga lang. Hindi, wala yan. Yung sumpa talaga, through witchcraft, narirituala nila yan. O kaya may mga orasyon yan. May mga ritual, orasyon. O kaya orasyon. May orasyon yan. Yan mga sumpa na yan. Na may nagpapagana dyan. Devil. Sa mga sumpa na yan, may mga orasyon, ritual. Yun ang mga sumpa talaga. Teka lang, mainit. Ang patutog siya. Ano naman ang
Next, ano ba yung sasabihin niya sa'yo ng person mo na yan? Pag mag-reach out. Kasi mag-raise daw eh. Gawa niya mag-raise. Ay, attracted daw siya sa'yo. O pwedeng direktahin ka niya, gusto ka niya magpangasawa, attracted siya sa'yo. O good looking ka. Or, more clarification with the Empress here. Si gusto ka niya mapangasawa. Yan. Na gusto ka niya mapangasawa. Yan. O, diba? Wala nang chichibureche. Direct to the point. At kung yun naman talaga ang gusto niya, ayun na talaga. No? Na gusto ka niya mapangasawa, di yun na, sabihin niya nga talaga. Wala nang pasapasakali. And ano pa? Ang ano naman ang tungkol dyan sa third party na yan? Na witch o kung lalaki wizard, babae witch. Ano ang gagawin niya? Sige pa rin ka pang gawa ng witchcraft. Ay, mukhang mahinto. May ano siya eh, may tuloy-tuloy na ginagawa lang mahinto. Matigil. Matigil. Upright ba to? Papalang pa. Let's see. Upright yung ginagawa niya na active siya. And of course, motivated. And fiery. So, goal-driven. So, ginagawa niya na yun. Yun yung witchcraft. Witchcraft yan. Yung nire-restrict ng person mo. Or kung pati ikaw, nire-restrict niya, pagka maganyan, pati yung third, di ba siya yung third party, pati ikaw niyan, kung kilala ka niya, at alam niya may connection kayo ng person mo, o kung destiny ka ng person mo, at alam niya naka-destiny ka ng person, pati ikaw restrict niya, baka pistin ka pa niya, baka papangitin niya pa yung mukha mo, baka pinsalain ka pa yung gusto, lahat na lang. Ganun yung mga yan. Very injustice yung mga ginagawa. Walang awa. Kasi nga, sa kadiliman nga sila. Yan ang patunay na sila ay alagad ng dilim. Wala yan silang awa. Pwedeng kunwari may awa, may sayo. Kunwari lang. Para ba psychopath? Walang awa. Yung psychopath, walang awa yan eh. Kasi, yung kanilang amygdala hindi gumagana. Black. Basta hindi gumagana. Wala silang empathy. Yung mga psychopath. Baka psychopath yan. So, ano yung nais sabihin sa'yo ng person mo kahit na ganyan, atake yung isip niya at marami hindi makapag-decide. Precious or nang-spy, nang-stalk sa'yo. Or interesado sa'yo. Ang person mo na yan. What's with the Seven of Swords and reverse here? Hindi na to tatakas. Hindi na to mag-cheat. So, ibig sabihin ba, hindi na siya mag-cheat? Or, hindi na siya tatakas, hindi na siya iwas, hindi na siya maging trickster. Hindi na siya makapag-deal sa options niya or sa third party. Ikaw na lang, itira niya sa buhay niya. Or ikaw pipiliin niya. Yan. Death. What's with the death card here? Ace of Pentacles in reverse. Pwedeng nahirapan siya, nasaktan siya. Dahil hindi niya nagagawang mag-offer sa'yo ng commitment or a huge offer. Mag-clarification with this Ace of Pentacles in reverse. Oh. This is ending yung death card dito. Ending to kasi may natanggal sa kanya like sumpa, curse na mas stagnant siya.
para hindi yung para matenga siya. So, natanggal daw yung curse na yan. So, nag-end na daw yung curse kasi makapag-take daw siya ng action, makapag-raise sa'yo. So, pag nalaman ng third party yan, todo na naman siya, gawa ng ritual niya, sumo ng demonyo, sumo ng jablo niya na pinagsanlaan niya ng kaluluwa niya. Sabihin ng third party, kaluluwa ko dito ang kapalit. Eternal kong padrusahan to sa kabilang buhay, sa impyerno. Kailangan makuha ko siya. Kaya kung sinantlang kaya siguro ako na sabihin na ganun kasi ayaw ko ng mga ganong wordy. Kaya sabi niya siguro ano ba para hindi sa akin. Kaya niya sinanla, no? Para sabihin niya kaya niya sinanla yung kaluluwa niya mismo ba, ganon. Para lang makuha niya mga gusto niya, tapos masira yung mga plano niya, masayang yung mga effort niya, pati yung kaluluwa niya. Diba? Ay, naku, guys. So, yan. Ito na lamang for collective reading.